Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Gemini for December 8 to 14. So, kung bago po kayo sa channel, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising sign mo kasi importante to, sa dulo po ng video, may link tayo para dito para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto niyo pong magkaroon ng access mapanood ang ating predictive readings, click niyo po yung join button sa baba. Kung gusto niyo pong supportan ng channel natin lumago, you can use the thanks button naman. So, Gemini, kamusta ka ba? So, we have here is the Seven of Cups. Alam mo, hindi kita masisisi na medyo andun ka sa point na medyo rebellious yung attitude mo. Now, pag sinabing kasing rebellious, di ba, or rebellion, yun yung hindi ka na sumusunod dun sa nakatakda na mga alituntunin dahil sa maraming mga possible dahilan. Pero kasi sa'yo yung dahilan, kasi hindi na makatao. Andoon na umabot ka sa punto na naumay ka na sa mga nangyayari. Umabot ka na sa punto na kung saan parang tama na. Sobra, yung sisi ko, tama na, sobra na, palitan na. So, ganun yung energy mo ngayon. Kaya hindi ako magtataka na ang daming yung gagawin, ang dami sa inyo na magkakaroon kayo ng mga drastic change, drastic movements. Yung mga hindi nyo usually ginagawa, hindi mga usually yung sinasabuhay, papalitan nyo talaga. So, andoon na, makikita nila yung the other side of Gemini. Makikita nila kung paano ba talaga maging isang rebelde si Gemini. Kasi, tama na. Di ba? Dinaan mo na sa santong dasalan eh. Ngayon, santong bugbugan ang gusto mo talaga. So, hindi kita masisisi. Gagawin mo siya. Although, yung crossing mo kasi is the tower. So, medyo andun lang na, ang dami kasing miscommunication na nangyari. Yung punto na may mga pinromise sa'yo na hindi tinupad, may mga deals na bilang binaligtad. Kahit ako mapipikon dun eh. Kahit ako may irita. Kasi, ginawa mo yung end mo eh, ginawa mo yung part mo, pero bakit hindi nila magawa yung sa kanila? Bakit hindi nila maisabuhay yung matupad yung side ng bargain nila, di ba? Di ba, Mikay? So, andoon yung point na Gemini, it's okay. Minsan kailangan mong, ito yung mahirap eh. Minsan kailangan natin tayo yung kontrabida, tayo yung maging villain para makuha natin yung tama. So, wala ako nakikitang mali wala ako nakikitang mali sa mga magiging actions mong to. Kasi, nag-try ka na eh. Wala. So, ang ending ngayon, hindi mo makuha sa pakiusap, then you're going to do what you need to do. Ngayon, yung sa desire card mo kasi is the Three of Pentacles. So, and naman, of course, ang hinahanap mo is yung funds, kailangan mo ng pera, kailangan mo ngayon ng money. Kasi yung mga plans mo, may mga plans ka, kailangan ng funding nun. Kailangan ng resources. Kailangan mo doon ng meron kang magagamit upang sa bandang maging maayos yung flow ng mga magiging plano mo. Actually, may mga, yun na lang eh, may mga certain blockage na lang na nakikita ko. And kaya siguro andun yung point na for the rebellion muna din tayo. Ganun talaga. Minsan para sa katuparan ang pagbabago, kailangan minsan magrebelde din tayo para magawa natin or makamtan natin yung kailangan natin makuha. And for me, kung ako tatanungin mo, laban mo to. Kasi minsan sobrang bait, minsan pag sobrang tayo nagiging maintindihin, mabait, masyado tayong isasaalang-alang natin ibang tao, andun yung punto na inaabuso naman. So, kailangan lang natin ilagay sila sa lugar nila. Ngayon, yung foundation mo kasi is the Six of Swords. Okay, so sa Six of Swords, pinapakita ng card na to na
ando na pinipilit mo sana na, alam mo yung ano, nakakapikon yung nangyayari din sa paligid mo. Yung mga ginagawa nila na, ginagawa mo naman yung tama, you're abiding by the rules, sumusunod ka sa mga alituntunin, sinusundan mo yung mga instructions. Pero parang yung pabor, hindi napupunta sa'yo. Alam mo yung parang yung parang ganito, yung magaling ka empleyado, tapos nung nakita nilang nagagawa mo na mabilis at maayos yung mga trabaho mo, tas ang gagawin nila, sa'yo ibibigay yung dagdag na trabaho. Parang, di ba, unfair? Pwede ba dapat bibigyan ka ng reward para doon, hindi ka dadagdagan ng trabaho? Ayun yung toxic din sa mga, toxic mindset sa mga ibang company, eh. Kaya hindi ako magtataka, ang dami sa inyo na nagbabalak ng umalis ng mga work nyo. Nagbabalak na kayong umalis kung nasa na kayo ngayon. Kasi hindi na healthy para sa inyo yung mga nangyayari. Ikaw ang babasa? Ayun. So, ako, go. Kasi, ano na to, for me, that is already an abuso sa ginagawa nila sa'yo. And actually, hindi naman rebelde yung gagawin mo kung tutuusin, eh. Ando na kukunin mo lang yung para sa'yo. Maglalagay ka lang boundaries na hindi nila, na nilagpasan na nila. Ngayon, sa past mo kasi, ayun na nga, 12 Pentacles. Alam mo yung din, sa work-related to, eh. Nakakasakit ng damdamin. Eh, yung punto na na ang ayos-ayos mong makipagtrabaho, pero may mga insensitive na tao sa paligid mo na walang respeto doon sa ginagawa mo. Sample, kunyari sa BPO, yan kasi nagtrabaho sa BPO dati. Yung tipong hindi na kayo magkaintindihan ng kausap mo sa calls. Tapos may katabi ka pa na nakikipagchismisan na ang ingay-ingay na nakakagulo na. Relate ka ba sa mga sa BPO? So, Gemini, alam mo, walang mali na gawin mo silang na minsan bigyan mo ng isang bagsak na para maitutunan nila na mali yung ginagawa nila. Kasi nga, insensitive, eh. So, pag insensitive ang isang tao, isa sa mga napoproduce niyan is yung wala silang respeto. So, wala akong problema kung magpapahiya kayo one time na mga ganun. Kasi, kailangan nilang matutunan. Minsan, kailangan ng isang bagsak sa mga ganyan, eh. In the future, very soon, alam mo na pabilis yung movements mo. We have here yung 8 of Wands. So, alam mo yung punto na, sa inyo talaga magkakaroon ng movement. Possible pa to. Bago matapos yung taon, may mga aalis na sa inyo sa work. So, wala na kayong, andun na kayo sa, anong due process? Due process. Di ba? Parang ganun. Ganun na yung magiging nyo. Anong protocol? Pagod na ako sa inyo, puro kayo protocol. So, andun yung point na, yes, there will be a lot of you will be moving out. Pwedeng residence to, pwedeng work to, even in relationship. Pero most likely to sa work to, na kasi hindi nyo na kayang i-tolerate yung mga nangyayari sa paligid mo. So, kung nakaka-resonate ka sa reading, don't forget to subscribe, like, and share. At kung gusto mo mapanood ang ating ang ating predictive readings, i-click mo lang yung join button sa baba. Okay. But for now, tuloy natin yung reading mo. Ang hirap magkaroon ng baby, di ba? Ngayon, sa physical environment mo, we have here is the 9 of Pentacles. Okay, so medyo warning din ng card to. Take it as a warning. Medyo maging masinop ka in the next few days and weeks pagdating sa pera. Kasi may mga biglang gastos na kailangang pagtuunan ng pansin. Now, ang maganda kasi dito naman, itong mga gastos na nakikita ko sa cards mo, hindi naman siya tungkol sa medical reasons. So, okay lang. What I'm getting here sa 9 of Pentacles mo na card is andoon na na yung mga paggagastos mo is to fulfill yung mga plans mo. So, ito na yung sa 8 of Wands mo. So, it's part of your
long-term plan, siguro pag-resign, kailangan mo din ng funds. So, kasi may transition period ka na bago ka ulit makahanap ng work at yung first na payday mo. And of course, kung lilipat ka naman ng residence, of course, kailangan ng panglipat, mga gamit, mga karton, di ba? Yung pang-down. So, yun yung mga i-consider mo. So, kaya medyo maging masinop ka. Kung may mga paraan ka din, kasi may nakita ko dito, ang dami nyong hino-hold back na mga gamit na kailangan na hindi nyo naman na ginagamit. Pagkakitaan mo na, andun na natin sila, i-liquidate na natin para maging money na siya. Kasi, yun, medyo nakakasikip na rin sila eh. So, hindi mo nagagamit. So, pakinabangan na natin sila sa ganung paraan. Emotional environment mo, meron tayo ditong 8 of Pentacles. Okay, please, huwag ka ma-stress. Kung maaari, huwag ka mag-overthink. Tutunan mo naman, pag-aralan mo paano mag-relax. Kumbaga, medyo dun tayo sa, let's look on the bright side ng mga bagay-bagay. Tumingin tayo sa mga positive. Kumbaga, hanapan mo yung sarili mo ng dahilan para ngumiti. So, pwedeng, nagpapangiti siya akin to. So, yung mga ganun, or yung ginagawa ko to, nag-record ako ng video, ito, isa sa mga nagpapasaya sa akin, or nagbabasa ako ng comments nyo. Same thing din sa'yo, hindi kailangan maging magastos yung mga bagay na pwede, or mga tao na pwedeng magbigay sa'yo ng saya, ng ngiti sa labi mo. Now, sa emotional environment mo din, sa 8 of Pentacles, andoon na tama naman na iniisip pa paano yung mga gastusin. So, you can cut, kumbaga, ang dami sa inyo nag-aalala paano yung makapag-save ng money. Start with sa mga maliliit na bagay. Simple. Kaya hindi naman ginagamit yung ilaw, di patayin. So, simple things, yung mga maliit na bagay na yun, kapag pinagsama-sama mo, it adds up. So, dun mo mahanap yung mga basic things. Nandiyo bawasan na natin yung mga add to cart na rin, mga ganyan, di ba? Sa hopes and fears mo, meron tayo ditong 6 of Wands. Now, pinapakita sa akin dito ng card na to, na may mga talagang tao sa paligid mo na sabihin natin, ang hilig nilang mang-isa. Manlamang. Alam mo, okay lang. Kasi the more na ginagawa yon, the more na dadagdagan yung i-harvest sila na mga negative na bagay. Pero ito yun kapag kita mo na abuso na talaga, i-call out mo sila. Kasi hindi, alam mo yan, pili lang naman yung sinasabi mo eh. Pili lang yung words na gusto mong gamitin. Kumbaga, hanggat maaari, iniintindi mo, nagiging mahaba yung PC mo. Pero ngayon, call them out. Kasi kailangan nilang maintindihan yung lugar nila. Kasi sa future, we have here that the 6 of Pentacles. Medyo malaki-laki mga gastos natin Pero alam mo yun to, you could look at it as your investment for a better future. So, hindi ako magtataka, ang dami sa inyo before this year ends, kasi hindi ba sa inyo makakahanap ng work? Better opportunities, better living area, better relationships na parating sa inyo. Ang dami before this year ends to na makukuha nyo. And those are the things na nakareserba. Pero para mangyari yun, syempre kailangan mawala ka muna doon sa lugar na kung saan napakahirap, toxic. Kumbaga ayaw mo kung gusto mo sabihin, ayaw ko sa masikip, sa madumi. Ayaw ko sa amoy putik. Kaya aalisin ka ng universe from that location. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. To watch our predictive readings, click on the join button sa baba. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po sa Baguio. Have a great day. Kasama si Mikay. Bye for now.